Iba yung dumaan sa hirap. Iba yung naka-experience sa hirap. Dahil ang puso nun, hindi mawawala yung pagiging mahirap. Kahit na anong gawin, anumang kayamanan o tagumpay ang maabot niya, anumang laki ng pera na matanggap niya, hindi niya matitalikuran, kayang talikuran ang mga mahirap na tao. Kaya ko po nasabi yan. Alam niyo, bakit ko nasabi yan? Kasi ang inyong lingkod, nandito sa harapan ninyo, kahit ilang milyon na ang nahawakan kong pera, sabihin natin, bilyon na. Pero kahit nakatalikod ako, may narinig ako na mahirap, Sir, tulong naman. Kahit na hindi ko siya titingnan, tinutusok ang puso ko dahil doon ako galing. Ito na sa kabilang linya ng ating komunikasyon ang Pambansang Kamao at ang nagbabalik sa Senado, si Senador Manny Pacquiao. Sen Manny, magandang hapon po. Magandang hapon naman ka, Rex, sa lahat ng mga nakikinig ngayon Apo, at mga nanonood. at napakatagal na, kumbaga gusto kayo mapakinggan dito sa programa namin. At kailan yung huling pinaka-sortie ng inyong team po, Senator Manny? Bali, last namin doon sa Davao del Norte. Doon sa Davao del Norte, paglapag nyo doon sa inyong kababayan sa Mindanao, kamusta? Ano damdamin nila? Ano reaksyon nila nung makausap, makamayan, mayakap kayo ng personal ang Pambansang Kamao na si Manny Pacquiao? Ako'y nagpapasalamat sa aking mga kabayan sa mainit nilang pagsalubong sa amin. Hindi lang mga kundi yung buong slate namin, kami mga kandidato. Maraming salamat sa mga taga Davao del Norte sa kanilang mainit na pagsalubong at pagbibigay ng panahon para sa amin. May mga nagsasabi, bakit kailangan pang bumalik sa politika ng isang Manny Pacquiao? Ano yung nakikita niyong problema ng ating bayan, ating bansa na kailangang solusyonan, kailangan ng isang Manny Pacquiao na makabalik sa Senado, Senador Manny? Alam niyo, may mga ginagawa pa ako doon na hindi pa tapos yung mga investigation ko about sa korupsyon. At yan ay ginagawa ko para protektahan ay paglaban ang mga mahihirap na tao. Apa? At umunlad naman ang bayan natin. At isa nga dun sa pangunahing advokasya, kumbaga yung pagbawas po dun sa kahirapan, ano po yung pinakakongkretong programa o batas na nais ninyo ipatupad sa Senado kapag kayo'y ibinalik ng taong bayan po, Senador Manny? Magandang katanungan po yan at ang focus ko ngayon pag ako'y makabalik sa Senado ay mag-focus po ako na gagawa ko manukala na maglaan ng budget para doon sa pagbibigay ng sustainable livelihood sa ating mga kababayan na walang hanap buhay at walang income. Yun po ang importante kasi ang bawat pamilya pag walang hanap buhay, nako, grabing problema at minsan hindi makakain yan. At bilang isang taong nagmula po sa mahirap na pamilya, paano po nakaka-apekto sa inyong personal na karanasan, sa inyong pananaw, kumbaga sa politika at serbisyo publiko po? Katulad po ng sinasabi ko palagi sa kanila na yung hirap ng buhay na pinagdaanan ko, maaaring hindi nila naranasan, but yung maka-experience ka na walang makain sa isang araw, tubig lang inumin mo para makasurvive, grabing hindi mo alam kung anong bukas mo, anong kinabukasan mo, ano pang pag-asa mo. Pero alam ko na hindi naranasan ng ibang mga tao, pero ako bilang galing doon at naranasan yung mga bagay na yan, hindi ako papayag na wala akong magawa para tulungan ang ating mga kababayang mahihirap. Kahit na maraming mag-criticize sa akin, maraming pull me down, pero ako patuloy ako kasi ang Panginoon lang naman ang nakaalam sa puso natin. At tungkol naman po dun sa energy issue and nuclear power advocacy, sa inyong pananaw po, Senator Manny, gaano po kalala ang energy crisis sa Pilipinas, particular na dun sa probinsya po, tulad po dyan sa Davao del Norte?
Alam niyo po, ang pinaka maganda talaga dito sa ating bayan ay magkaroon tayo ng nuclear power energy kasi Mhm. lahat ng mga naikot ko yung buong mundo, ang Opo. lahat ng mga bansa na halos lahat ng mga bansa na progresibo, Mhm. maganda yung ekonomiya, mayroon sila pong nuclear power plant. So, yun po talaga. At saka pangalawa po, ang pinaka-advantage po sa mga mahirap, maging mura po. Kung ano po yung presyo ng kuryente na binabayaran lang ngayon, i-divide mo sa tatlo. Yun po ganun kamura ang kuryente pag mayroon tayong nuclear power plant. Opo. At anong inyong sagot dun sa mga nangangamba sa seguridad at magiging epekto ng nuclear energy sa ating kalikasan at mamamayan? Hindi naman po kasi wala naman pong nangyari na sa ibang bansa na nagkaroon ng problema yung nuclear. At ngayon, ang maganda na kasi pong technology ngayon, bago na kaysa compare noong 40 years, 50 years ago. Apo, at isa po yan doon sa inyong advokasya na kapag kay pinalad, kumbaga, niloob ng Panginoon na makabalik bilang senador po, Sen. Manny. Tama po yan. Kailangan na talaga ng ating bansa na magkaroon ng economic development para makapag-provide ng job sa milyong-milyong mga Pilipino. Mhm. Ang mga Pilipino talagang gustong-gusto nila magtrabaho kaya lang walang opportunity dito sa ating bansa kaya napilitan silang mag-abroad, Apa. iwanan yung pamilya nila para magtiis sa abroad magtrabaho para mapakain yung pamilya nila. Mhm. Kawawa yung mga Pilipino. Pero sa puso ng mga Pilipino, ayaw nilang lumayo sa pamilya nila. Gusto nila dito lang magtrabaho. Ang problema lang, walang opportunity na mahanap na trabaho. Apo, at And pwede naman natin gawin yan at mhm. magtulong-tulong tayo. Kailangan lang talaga magkaisa tayo, huwag tayong laging divided. Mhm. At kumbaga ito, Senador Manny, kumbaga dagdag ko lang, laging laman sa mga social media. Hindi ba kayo nahihirapang mag-adjust nung last election? Alam naman natin, nakalaban natin si BBM. Ngayon, paano nyo po ipinaliliwanag sa taong bayan kay Juan de la Cruz na dito kayo sumama kay President BBM sa lineup? Alam niyo po, kung ako tatanungin, kasi Christian po kasi ako. Mhm. So, para masabi ko lang sa inyo, si Presidente binoto ng tao. Apa? Therefore, he is the authority. Mhm. Ang Bible kasi nagsasabi sa Romans 13 verse 1 to 4 na all of us must submit to the governing authorities. And sabi doon na uh, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. So, we must obey and submit to the authority kasi yan binoto natin, ginawa natin presidente. So, Apa? kailangan natin sumunod. Huwag tayong maging rebelde, parang kalabanin ng ano. Suportahan natin, magkaisa tayo kasi maganda naman yung mga programa. Ano bang masama doon sa programa ni Presidente yung Bagong Pilipinas? May Mhm. may livelihood, pagtrabaho, Apa? hanap buhay. Mhm. Masama ba yun? Yun ang kailangan ng taong bayan. Tama po. So, anong masama doon? Yung programa ang suportahan natin. Mhm. Kung 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 ayaw nyo sa tao, di wag doon sa tao. Yun na lang programa at we have to obey God, submitting the authority. Apa? Ganun po yun. Mm. Kumbaga kayo ang tinitignan nyo yung interest ng taong bayan na masigit sila po yung makikinabang, Senador Manny. Tama po, tama po. At the end of the day, wala naman tayong madadala dito sa mundo pag tayo nawala na. Mhm. Ang kailangan, ang maiwan lang natin yung legasya na magawa natin at makinabang ang mga susunod pang henerasyon. Apa. At Sen, panghuli na lang, ano po reaksyon nyo dun sa Okta Research? Kumbaga, pasok na po kayo dun sa top 12. Salamat naman ako sa tiwala ng sambayan ng Pilipino sa akin at ito lang naman ang commitment ko sa kanila. Ang commitment ko hindi lang sa harapan nila kundi sa Panginoon na ako ay maglilingkod sa kanila at ipaglalaban ko ang mga mahihirap na tao, ipaglalaban ko ang mga Pilipino. Mhm. At kagaya yung programa nyong libreng pabahay, kumbaga talagang umukid sa puso ni Juan de la Cruz dun sa mga mahihirap na nabigyan nyo ng libreng tahanan po, Senador Manny. Opo, yung ilang
libo na pong pamilya ang nabigyan ko ng sariling tahanan. Wala po silang binayaran, libre po yan. Yan po ay isang legasiya ko na ginamit kong pera ay galing sa dugo at pawis, puhunan, lakas, buhay ang tinaya ko. At masaya ako. And naisip ko lang po na bakit hindi gawin dyan sa gobyerno na pera ng taong bayan yan. Yun po ang pinaglalaban ko. Kasi ultimo nga ako, sarili kong pera, dugo at pawis ang puhunan ko, binibigay ko sa tao dahil naawa ako. Kaya lang, galit po talaga ako dyan sa mga corrupt dyan sa government. At Sen, panghuli na lang, kausapin niyo ang ating kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Anong number po kayo sa balota at nakikinig po sila? Mga kababayan ko, nais kong hilingin ang inyong suporta. Number 50 po sa balota, Manny Pacquiao po. At asahan niyo po na ako'y maglilingkod ng tapat na may takot sa Panginoon at loyalty sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Salamat po sa pagkakataon ng nagbabalik na Senador Manny Pacquiao. Sen, ingat po palagi. Salamat po, salamat. Iba yung dumaan sa hirap. Iba yung naka-experience sa hirap. Dahil ang puso nun, hindi mawawala yung pagiging mahirap. Kahit na anong gawin, anumang kayamanan o tagumpay ang maabot niya, anumang laki ng pera na matanggap niya, hindi niya matitalikuran, kayang talikuran ang mga mahirap na tao. Kaya ko po nasabi yan. Alam niyo, bakit ko nasabi yan? Kasi ang inyong lingkod, nandito sa harapan ninyo, kahit ilang milyon na ang nahawakan kong pera, sabihin natin, bilyon na. Pero kahit nakatalikod ako, may narinig ako na mahirap. Sir, tulong naman. Kahit na hindi ko siya titingnan, tinutusok ang puso ko dahil doon ako galing.